consume ng screen kanina. Goodness. Guys, kung sino po yung may notes, onegaishimasu. Kung sino po yung may notes kanina po, hindi siya nakasama ng recording, onegaishimasu. Picturean niyo po sana yung notes ninyo tsaka i-send niyo po sa GC natin dito sa Skype. Yung first part hindi natin na-record. Masyado akong nag-aalala sa sharing screen kanina. Goodness. Again, minasan, kung sino man po yung may notes, I hope all of you had your notes. Please take a picture of your notes, onegaishimasu minasan, and send it to the Skype GC po. Okay? My goodness, nakalimutan ko siyang i-record din. Okay. There we go. Okay, thank you po, Miss Amber. Aja, aja, aja. Okay, thank you so much po, minasan. Tasukarimashita ne. So. Okay, back here. Okay, pati din ito, pag natapos natin ito, sama natin, okay? Itong part na ito yung ating pagkaka-explain diyan. Alright. So, next up, siyempre, okay, this is for, okay, pattern natin, 20, okay? Actually, the idea is same with this one, okay? So, we got 20, okay, and, okay lang po. Actually, maganda po yung writing natin po, Miss Brexy. Thank you so much for the notes. Okay. Right, sige po. Right, so for 20 and up, or 20 pataas, okay? At 20 pataas, that means including yung mga hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions, 10 million, and so on natin po na number. Okay? Okay, sige po. Take care po, Sir Aris. Drive safe. Drive safe, sir. Importante, safety first. Okay, so for 20 and up, yung note natin dyan, okay, would be this one. Okay, just, okay, follow, okay, the iyo. Okay, so that's your note po para po sa isang ito. So for 20 and up or sa mga numbers po pataas, okay, susundan po natin ito gamit po yung ating English number. Kumbaga magiging guide po natin yung English number mismo to make the Japanese version. So let's go for example. Okay. So yung 20, okay, let's write it by word, okay? So, sabihin natin 20. Let's try it with 3. Okay, 23. Ganun. Okay? So, sa Japanese, okay, they follow the format o yung pagkakasunod somehow ng sa English. So, yung 20 ng 20 ay galing naman talaga sa 2. Okay? So, again, yung 20 ng 20 derived or nagmula po sa 2 natin, it being the first digit. So, sa Nihongo, they follow that same format. So, kung isipin natin, okay, ganito po yan. Yung 20, okay, that would be your number 2 na ni. So, sa kanji, ganun din yung pagkakasulat natin. Ni, yung dalawang dash natin. Okay? And then, sa lahat-lahat po ng value ng t, 10 po ang ibig sabihin yan. So, 10. Okay, so 20, dalawang 10. Kumbaga, 30, tatlong 10. In other words. So, 40, yung 4, apat. Okay, and then t na 10. So, apat na 10 yung 40, and so on. So, lahat ng t, in other words, okay, ay may value ng 10. So, meron itong ju na katumbas. Isulat din natin po yung ju na kanji. Okay, and then go back with 3, na yung 3 nga po naman ay san Nihongo.
So, sulat lang din natin. San. So, babasahin natin siya, yung 23 ng Japanese, ni Ju San. Okay, ganun. Okay, so that's your case po. Again, ni Ju San. So that's 23, kumbaga. Okay, another example natin po for this case. Okay, another example. Okay, let's go. Let's have, okay. Let's go. Okay, let's say, okay, let's have 50. Let's say, partner natin ng may dalawang reading. Sabihin natin 57. Okay. So, yung fifth ng 50 ay galing po, of course, sa 5. It being the first digit. So, meron kang 5. Okay, na pinanggalingan ng term natin na fifth ng 50. Okay, and then, sabi nga natin kanina, lahat ng t ay may value ng 10. So, 5, 5, and then t na 10. 10, in other words. Okay, so follow pa rin natin po yung format. So, again, fifth, okay, that would be your go. Sulat natin yung kanji. And then, yung t nga, tulad na na-mention kanina, lahat ng t ay may value ng 10. Okay, so ganun pa rin. Ito pa rin yung format. And then, let's go for 7. Tulad ng sabi natin, mas common nilang ginagamit yung nana. So, isulat lang natin po yung kanji ng 7. So, that's goju nana. Okay, 57 in Japanese is goju nana. Sundan lang po natin, okay, hindi lang dito, kundi hanggang sa hundreds, thousands, 10,000s, 100,000, million, 10 million, 100 million, and so on. Follow the numbers lang. Okay. Alright, so let's try, guys. Any questions mo ba sa format? First 100 natin, mula 1 hanggang 100. 1 hanggang 99 pa lang pala. Okay, from 1 to 99. Any questions po ba, minasan? Tanong? Okay, sige po. Kung wala po tayong tanong, then subukan po nating mag-practice for now. Sabihin natin easy round. Okay, easy round natin po para sa ating pag-practice ng numbers. Okay, simulan natin ito kay Miss Lian Pile. Miss Lian Pile. Yes po, ma'am. Okay, subukan po natin. Same format with the numbers you see there. Okay, how about number 18? 18. Hello? Ichiju Hachi. Ma'am, tingnan po natin ang format po sa taas. Nasa same screen lang po ito ng naka-share po. And you could also refer to your notes if you're having them. Okay? Paano po yung formula pag sinabi nating 18? What could we follow po? My God, nabasa. It's not good, boys. Nabasa po ng ulan yung mga gamit ko dito. Anyway, punasan ko na ito mamaya. Okay. Hachi. Miss Lian, how about 18? Hachi. Okay, that's it. One more time. 18 in Japanese is? 18. Ichi Hachi.
Hmm? Ju, Ju hat, Saan ka ba nakatingin po, Miss Lian? Nasa screen po yung format natin? Hello? Juhachi, ma'am. Okay, let's try again daw. How about 17? Junana, Uh-huh. 16? Juroko, Okay, that's it. Okay. 19? Jukyu, Okay, tama. Okay, so far so good po, Miss Lian. Okay, nandito po yung pattern natin para po dyan. Okay, dito lang po muna tayo sa screen tingin, guys. Hindi pa naman natin binubura po. So, that's what I meant na dito po muna yung mata natin. Okay, wag po. Okay, if you're taking your notes, pwede po tingnan ang notes. Okay, but for now, ito muna yung ina-exercise natin. So, we stay here. Okay, okay, good one po, Miss Lian. Okay, choose your next person po. Miss Rowena po. Okay, sige, Miss Rowena. Hello, Miss Rowena. Po, ma'am. Okay, same exercise po with Miss Lian. Okay, let's try your numbers po. Okay, how about 14? Ah, Ju Juyon. Okay, that's it. All right, 13. Jusan. Okay, that's right. Ngayon, okay, level up natin ng slight. Okay, let's say 37. 37. San Junana. Okay, tama po. Okay, last natin na practice. Okay, how about 45? Yun Jugo. Okay, that's it. Same pattern po. Okay, that's it. Okay, last person natin to practice po from 1 to 99. Choose your person. Good job po, Miss Lian and Miss Rowena. Next person. Si si Yuki po. Okay, sige po. We'll go with Miss Yuki. Okay, again guys, sa screen lang po tayo tingin muna for now. Or if you favor your notes, pwede din po. Okay, Miss Yuki. Hello po. Okay, same exercise po ng ating dalawang ladies kanina. Okay, let's go. How about, okay, 17? Nana. One more time. Junana. Okay, that's good. Okay, 18. Juhachi. Okay, that's right. Now let's go. 71. Nana Juichi. Okay, wow, nice one. Okay, 84. Hachi Juyon. All right, that's it. So far, so good. Okay, well done, ladies. I think we're good with your numbers from 1 to 99. Okay, so I think pwede na to siyang burahin to give way sa next natin na side. Okay, how about the others? Any questions on the pattern from 1 to 99 po na reading ng numbers natin and how to give their versions in Japanese? May tanong ba? Wala na po. Okay, and the others, same ba ang sentiment natin? Kasi buburahin na natin siya, guys, and we're going for your hundreds. Okay? Okay, alright. Sige, there we go. Alright, thank you po, minasan. Okay, so, okay, again, please keep this in mind. Okay, just follow. Thank you guys for the confirmation. Okay, just follow the English number.
Okay, sundan lang natin yung English natin na number. Okay, so next tayo, hundredths naman. Let's go hundredths. Yes, clear. So, same tayo ng pattern, okay, for this one. Okay, so decide the numbers. So, we got your number here. Ayun, nanda siya. Hina-out ko siya bigla. Okay. So, yung numbers natin, we got 100. Okay, and then we got your Japanese word. Okay, and then, yung kanji, KJ na lang yung isulat ko dyan. Okay, so yung Japanese word for 100 is hyaku. Okay, this is from your third chart sa hiragana na formulation. So, isang original cluster sound sa Japanese. So, again, 100 is hyaku sa Japanese. And then, yung kanji natin dito would be this one. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, one more time sa kanji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, that's the kanji for your 100. Okay, the term is 100. Okay, so there you go po for this one. All right, now we're going for the next part. Here goes yung mga special numbers kung tawagin sa Japanese. If you remember our slight discussion when it comes to reading sa kanji po, nagbabago yung basa ng kanji depende sa kung ano yung naunang kanji itself. Yung hanaji, yung nosebleed, na hana na ilong plus chi na blood or bleed, kinumbine natin na may nosebleed na term, compound word. Pero, they say hanaji sa Japanese. Konting recap lang mula dun sa kanji mula dun sa discussion natin sa writing system. Ngayon, magbabalik po yan siya na formula somehow dahil magkakaroon tayo ng special cases with the following numbers. Kasi magkasama na yung mga kanji. So, dalawang kanji na yung magagamit natin para po mabuo yung word. So, for example, okay, ang special number nila for the hundreds ay yung 300 na number. Special ito. Kasi ang basa nila sa isang yan, okay, ay, okay, pwede siyang san, pwede siyang sam. Pwede, either way, tama naman po siya. Again, pwede mong sabihin san para doon sa 3, and then 100 yung susunod na part. So, pwedeng san yung basa, pwede ding sam, kumbaga. Okay? So, sa Japanese, ganito kasi yung nangyayari po dyan dahil sa konting adjustment na ginawa. So, we follow with the sam kasi ito yung mas general nila sa pattern na ito or sa pagkaka-pronounce nila na ito with the combination. Okay? And then, imbis na hyaku, yung nakasunod, as we know, dahil ito yung word for 100, okay, sam for 3. Then we got 100 for hyaku. Sana. But, okay, tulad ng nangyari po doon sa ating chi na naging ji nung nag-combine na yung dalawang kanji, hindi na hyaku yung gamit natin tuloy dito. Ito ay nagiging B na po. So, yung H natin, naging B na sa kanyang pronunciation this time. Dahil magkatabi sila nitong isa pang kanji. Then, we had it completed as yaku. Okay, so kung isusulat natin siya ng kanji, ganun pa rin. Okay, yung sum natin, yung 1, 2, 3 pa rin yan. Oops. Yung 1, 2, 3 pa rin. Then, yung byaku natin, hindi naman siya nabago. Yung breathing lang yung medyo nagkaroon ng alternate. Okay, pero ito pa rin yung hyaku natin kanina. Tulad nung chi na naging ji, this time, yung hya naging bya na po. Okay, so that's 300. Okay. Ngayon, may isa pa tayong special para po sa case natin na yan. Okay. Isa pa. Okay, we got
600 naman. So, yung 600 nila, nagkaroon din ng pagkakaiba sa meaning. So, we got your ro from Roku. So, again, yung ro na ito ay nanggaling sa Roku na number 6. Pero, yung gagamitin natin, hindi byaku, hindi din hyaku, kundi yung isa pang version ng H natin. If you remember, may dalawang version sa second chart, yung H. B at P. So, dito na magagamit yung P natin. So, yung kanilang 600 ay ropyaku na ngayon. Okay? So, isusulat pa rin natin siya ng kanji version po. Ganun pa rin yung labas niyan. Okay? So, yung ro niya is ro pa rin na number 6. And then, ito siya na side. Okay? Ganun pa rin siya sa pagkakasulat. Yung hyaku pa rin yan. In other words. Okay? Hindi naman nababago yung kanji. Yung basa lang po yung nagkakaroon ng changes sa pag-a-adjust. Dahil dalawa na sila sa reading. And they're somehow affected by the first kanji na ginamit. Right? So, same thought po, minasan. Okay, next one, we got 800 para po sa usapan natin dyan. Okay, so for 800, same case. So, yung ating, okay, hachi, ha na lang po yung natitira dyan. So, ang hachi, naging ha na lang, in other words. Okay, and idudugtong pa rin natin yung ating hyaku somehow para dito. So, ang 800 nila ay hapyaku. Okay, hindi hachi hyaku, hindi hachi byaku, kundi hapyaku. Hapyaku. Ha from hachi. Yung pyaku ay galing sa yung may chisay maru na version ng letter H ninyo na sound o yung ha na nagiging ba na nagiging pa. This time, yung pa yung nasusunod. Pareho pa rin po ng sulat yan. Okay, still your ha and then yung ating 100. So, hapyaku in this case. Okay, so that's the usual numbers na mayroong pagkakaiba sa reading sa Japanese. 1, 3, 6, 8. Always itong nagkakaroon ng pagbabago. These changes will be back pagdating ninyo ng lesson 11. Kasi nga po, tulad ng sabi natin kanina, magagamit natin ulit yung mga numbers natin dito. So, 1, 3, 6, 8. Okay, those are the special numbers in Japanese. Okay. So, same pa rin. Okay, the tip is follow the English number. So, for example, sasabihin natin 801. Sabihin ganun, 801. So, pakinggan yung English. Ang sabi, 800. So, ito na 800 yung tinutukoy natin. Yun na yun 800 Follow the English number, 800. So, sulat lang natin yung 800. Na? Hapyaku. And then, meron tayong 1. So, we got ichi. Combination lang siya pa rin. Sundan lang yung English words. Ang sabi nga ng English, 800. Kaya yung 800 nila is hapyaku, diretso. And we got 1, 801. So you got hapyaku ichi sa pattern. Okay? Don't mind yung itsura ng number sa pagkakasulat. Pakinggan yung complete English word nito, walang shortcut. Okay, complete English word nito at yun yung sundin at gawing guide for the Japanese version. Okay, are we clear with this one, guys? Okay, malinaw ba? Yes po, ma'am. Okay, sige. Subukan nating mag-practice. Okay, let's call on Miss Loela. Hello po, good evening po. Okay, hello po. Magandang gabi, Miss Loela. Okay, tingin po tayo sa screen. Okay, kasi mga bago yung wording natin na ginamit. Okay. So, let's go and try. Okay, so Miss Loela, your number is this one.
538. Go. Go Byaku Haji. Okay, hindi siya special, ma'am. Wala siya dito sa ating cases for the 100. So, follow the ordinary version. Okay, ma'am. Go Yaku Haji. Again, ano po yung English word natin? Sundan lang yung English minasan at gawin itong guide. Go Hyaku Haji. Okay, again, Tama ano po po yung ba? number ninyo sa English po? Ano yung number sa English? 538 po. Okay, so ano nangyari sa kanya? Ay. So, tama po. Go Yaku Haji. Again, ma'am, pakinggan niyo po yung English ma'am. po na Po. version, okay? Go San Pakinggan yung English po. 500. Go Yaku San Haji. Okay, sulat natin po, no? Okay, let's go. Okay, sulat muna natin. Okay, we'll let your classmates practice po minasan. Okay, isa-isahin natin siya para mas malinaw po. Okay? Like I said, sundan lang at gawing guide ang inyong English. Okay? So, guide na po yung English. Ano po yung 5 sa Japanese? Go. Okay. Ito po, ano po ito sa Japanese? Yaku. Okay. 30. O, ano po yung susunod? 30. Okay po. Okay po. Go Yaku Sanju. And then, Go wala na bang Yaku. kadugtong po? Go Yaku Sanju. Sanju Hachi. Okay, kumpletuhin of course, guys. Kasi yan yung buong number. Okay, one more time po, Miss Noella. Let's go. Go Yaku Sanju Hachi. Okay, that's your complete number. So, go, number 5. 100, yaku. San, ng third. And then, tulad ng sabi natin kanina, yung T ay always may value ng 10. So, sanju. And then, last number natin ay 8. So, meron tayong hachi. So, yung buong Japanese number natin ay go hyaku sanju hachi. That's 538. Okay, again, reminder natin po, huwag nating tingnan yung pagkakasulat ng number. Again, huwag titingnan yung pagkakasulat ng number. Ang gagawin, pakinggang mabuti yung English version ng number natin. At yun yung gagawing guide para sa Japanese version. Okay, mas maigi itong isulat sa case ko kasi meron akong pang-writing dito. So, mas na-emphasize yung gusto kong sabihin if I write it down. Okay, so that's it po. Okay, good practice po, Miss Luella. Okay, same idea po, guys. Okay, hopefully the others were able to try this one on the chat. Okay, thank you for the responses, guys. Okay. All right. Let's try another person again. Thank you po, Miss Luella. Okay, good practice po. Okay, let's try with Sir Orvin J. Nandito ba siya? Orvin J. Malan. Hello?
Hello. Mr. Orvin J. Malan? Okay, I'm checking attendance. Okay, no response. Okay ilang meeting na siyang nag-i-in pero hindi ko pa siya naririnig so far, to be honest. Okay, let's go with Sir Reynan daw. Reynan Hardinil. Sir Reynan Hardinil? Hello, sir? Hmm. Mukhang wala kayo today. Okay, hmm? Okay, not on the call. Okay, I'm just checking attendance list. Nag-check lang talaga ako literally sa attendance po for this one. Okay, sige. Alright. Okay, how about Miss Rowena Alvarez? Okay, thank you po, Miss Perxy. Okay, Miss Rowena Alvarez? Natawag siya kanina. Tawag natin ulit. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes po. Okay, here we are. Okay, same thing. Okay, we gotta practice numbers this time. Okay. Let's try this one. Okay, let's go for 300. Okay, so 310. 310. Wait lang. Sambiakuju. Okay, one more time po. Miss Rowena, it is? Sambiakuju. Okay, that's right. Okay, good one po. Sambyaku, 300. And then 10, ju. Sambyaku ju. Okay, that's it po. Good job, Miss Rowena. Okay, nice work. Okay, alright, last person natin na magpa-practice para sa ating hundreds na level. Okay, let's go check with Miss Camia. Mayan Quintero. Hello, ma'am. Okay, hello po. Okay, you're going to be the last one for the hundreds aside before we go to the thousands. Okay, so same pa rin po yung guide natin po minasan. Okay, I'm going to change it a bit pagdating natin sa mas mataas na number dahil nandun yung isa pang pattern nila. But for now, we stay for the reminder. Follow English. Okay, so let's have your number po. Let's say this one. 778. Go. Nana Yaku, Nana Yaku, Nana Ju Hachi. Okay, that's correct. Okay, for everyone else, makinig po. Miss Camia, one more time. Nana Yaku, Nana Ju Hachi. Okay, wow. Nice work. Okay, so sa lahat nating mga participants, so far so good po minasan. So that's your 778 in Japanese. Okay, so again, huwag tingnan yung pagkakasulat. Okay, follow the English version ng number. Okay, so any questions for the hundreds po na level? May tanong ba? Any questions sa hundreds po natin? Minasan? Wala na po, ma'am. Okay, sige po, guys. Alright, kung no questions na tayo with regards to this one, then, okay, we're going for your thousands. Okay, let's go. Let's clear. Okay, so sa thousands natin, okay, nagkakaroon na tayo ng another reading ulit. So, same thing, okay, this is your number. Okay, so yung number natin, 1,000, and then yung Japanese word, ganyan na yung pagkakasulat ko, okay? Right? So, and then you got your kanji na KJ na lang yun. Okay, so in Japanese,
ang basa nila sa 1,000 ay sen. Pero meron siyang special case din later on. Okay? So that would be sen. Okay? Alright. So yung ating kanji para sa sen would be this one. Cute naman siya. Okay? Eyes on the screen po. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay, again, that's your sen. 1, 2, 3. Yan pagkakasulat niya. Okay. Oh, medyo napababa yung sulat ko ng sen. Okay, sige. Alright, so meron mga special pa rin. Nandun pa rin yung, nandun pa rin po yung 3,000 natin. Okay, so yung 3,000, okay, the 3 itself, yung san natin, at saka yung bagong basa natin ng sen. Nagiging san-zen na siya ngayon. Same pa rin yung idea, yung san, na tatlong dash yung itsura. And then you got your, yung chi po, Sir Ronald, that's your onyomi or yung Chinese reading. And this one, okay, somehow similar to that. Yung chi ng Chiba, actually, ito yung pagkakasulat niya. Yung chi ng Chiba po, ganyan yung pagkakasulat nila dyan. Okay, so and then we got your sen, ito natin sulat kanina. Okay, ito po, medyo na, siya, ayan. Sige na lang, pardon my chicken scratch. Okay. So, somehow, okay, tumatagos pa rin yung pagiging, okay, special ng ating number 3, in other words. So again, yung reading natin dyan ay sen talaga. Okay, onyomi yung sen. Okay, medyo nabaliktad ko siya. Onyomi o Chinese reading yung sen actually. Tapos yung sinabi ni Sir Ronald na chi, yun yung Japanese na basa niya. Chi sa Japanese somehow. Okay? So, sen, yung gamit nila o yung Chinese reading for the numbers. Okay? So, there you go po para po sa ating 3,000. Somehow, wala silang problema sa sa number 6. Okay, pero may konti tayong kaibahan para naman sa 8,000 na number. So, ang 8,000 nila, nandun pa rin po yung ha ng 8,000, ng 8 pala, okay? Okay, yung ha ng hachi na 8 ay nandyan pa rin. So, ha from hachi of number 8. And then, double S natin po dito para sa ating sen, hasen, kumbaga. Ito ay na-mention na natin as an example nung nag-discuss tayo ng hiragana and katakana. Okay, so yun lang naman muna for now yung ating pagkakaiba. Okay, there you go po guys. Now, we have a special case ng 1,000 natin. So for example, your number is this one. Okay? So, yung number ninyo, sabihin natin, umabot na kayo ng hundreds, hundreds thousand. May konti siyang change. Okay? I-apply natin ito later. Okay? We're going to apply this one later. So, yung sen, in that sense, okay? Later po ito, okay? Ayun. Okay? Meron siyang reading na isen. Tulad nung nangyari sa hasen natin, nagkakaroon din ng double S. Pero later pa to. Yeah, we're going to apply this one later. Okay? So, yun po tayo po para po sa isang ito. Okay? Alright. So, there we have it po para po sa isang yan. Okay. We're going to practice. Alright. Okay. Let's try this number. Okay. Follow po. Walang shortcut sa numbers. Okay. Follow natin exactly yung format ng number. Subukan natin yung taon natin ngayon. Okay. Again, yung talagang totoong basa ng number. Yung gagamitin. Okay. All right. So let's check with another of your classmates. Okay, let's go with Miss Veronica. 2024. Okay, that's right. Isen
nijuyon. Okay, that's right. Okay, makinig po sana ang lahat. One more time po, ma'am. Go. 2024. Nisen nijuyon. Okay, that's right. So, ni, sen, ni, ju, yon. Ni for 2. 1,000 na sen. And then, 24. 20. Ni, ju. Then, yon na 4. So, we got ni, sen, ni, ju, yon. 2024. Okay, nice work po, Miss Veronica. Okay, let's try another of your classmates po. Okay, still checking your attendance, guys. Okay, subukan natin si Miss Maan Tulod. Good evening po. Okay, good evening po. Same exercise with your classmates. Gawa tayo ng Japanese version ng numbers natin. Okay, your number would be this one. $1,889. Okay, tama. In reading, let's try yung Japanese natin. Go. Ichi. Okay, look at the screen po. Normally, ano yung 1,000 natin? Wait po, hindi ko po nakita yung screen. Normal. Sen po, 10. Okay, that's it. Again, guys, okay, special ito siya. Later pa natin ito i-showcase. At least, nisulat na natin dyan for the 1,000. Pero normally, or in general, we use for this. Okay, go on po, Miss, sorry, Miss Maan. Sen. Hachi ako. Hmm? Wait po. Check your thousands, minasan. Okay, check your thousands. Happy Okay, ako pala. we got your special numbers there. Apply Sen, natin. happy ako. Isen, happy ako. Hachikyu. Hmm? Okay, pakinggan natin ulit yung English version po natin, Miss Maan. Okay. 1,889. Sundan natin. Sen. Happy ako. Hachikyu. Okay, how do you read this one sa English? 80. Hachiju. Okay, all right. Okay, let's read the number. Yung full po natin. Go. 1,889. Sen. 1,889. Sen. Happy ako. Hachiju. Okay, that's it. Okay, don't forget, guys, yung format natin. Okay? All right, so Sen Hapyaku Hachiju Q. Okay, that's from Miss Miles and Miss Loella. Okay, there we go. All right, so that's one po, minasan. Okay, isa pang example natin from the thousands. Okay, good work po with this. Okay, Miss Maan. Okay, again, guys, careful lang natin yung ating possible translations. Okay, yung mga Japanese natin, hindi sila masyadong mahilig sa shortcut, kung tawagin, hindi masyado. But it's a possibility, especially sa mga kabataan nila. Okay. All right, let's stick with the traditional. Okay, another one. Okay, let's see. 6,655.
6,655. Okay, this one will go to, okay, Miss Ezra Caliboso. Good evening po. Good evening, ma'am. Magandang gabi. 6,655. Okay. Rokusen, Ropyaku, Goju, Go. Okay, that's it. Okay, one more time. Makinig po ang lahat. Go po, Miss Ezra. 6,655. Rokusen, Ropyaku, Goju, Go. Okay, that's it. Okay, nice one po, Miss Ezra. Okay, worked out. Okay, working out. Okay, so that's your thousands na side. So again, ito ay masisingit natin as we discuss more of the places sa Japanese. Okay, any questions po ba sa thousands? Any questions sa thousands, minasan? May tanong ba? Okay, sige po. Alright, kung no questions na po guys, then we're going to proceed with the next one. Okay, thank you po minasan for the confirmation. Okay, next up, syempre, after thousands, meron tayong 10,000. So, dito na nagsisimula yung sabihin natin konting changes when it comes to reading sa Japanese numbers. So, again, take note pa rin po natin itong pagbabagong ito sa Nihongo. Okay, so let's go. Right. Oh, excuse us. So, meron silang value sa Japanese na specific lang po dito sa number na ito or sa place value na ito, kumbaga. Okay? So, it's actually the term na maririnig natin na ginagamit ng mga Pinoy kapag nandito na sa Japan at nag-Japanese na. Okay? We are familiar with the term lapad. Okay? Lapad. So, yung sinasabi po nila na isang lapad, dalawang lapad, sabihin natin, nagpadala ako ng 2 lapad last time kasi nagkulang daw ng budget. Okay, kailangan daw nila ng mga 5 lapad daw para sa bayaran. Something like that. So, yung tinatawag nating lapad
niyo, sir. Pakinggan niyo yung number. Again, sundan nga lang po natin yung number ng English. Again, one more time. Ano po yung number niyo sa English? 9,999. Okay, follow the English Use- number. Yusen, Hmm? Yu, Yaku, Uh-huh. Yu, Q. Hmm? Kumpletuhin natin, sir. Ah, 9,999. Uh-huh. Follow the Yusen, English. Uh-huh. Yu, Yaku, Hmm? Yu, Ju, Q. Okay, that's it. Okay, that's right po. Okay. Q, sen, Q, hyaku, Q, ju, Q. Then nagman na si Miss Prixie. Okay, Q, sen, Q, hyaku, Q, ju, Q, man, and then Q, sen, Q, hyaku, Q, ju, Q. Okay, that's right with Sir Roland and Miss Prixie. Okay, that's one po. Okay. Human. Okay, yung man natin po na apelido. Q, sen, Q, hyaku, Q, ju, Q. Okay, ang dami nating Q. Alright, so, okay, nabigay po si Sir Ronald and si Miss Prixie, and exactly that's what we are going to do here. So, with with Sir Adrian, okay, that's 9,999. So, tulad po na na-mention natin, 9,000 daw. So, that's 9,000. Okay, 9. Okay, dito ko na sa baba, 100. Okay, 9, T, 9. Kinanji ko na lang siya, guys. Okay, again, 9,999. Okay, so that's the first side o yung bracket ng man. 9,999. So, apeliduhan natin. So, apelido ng bracket na ito, dahil na nasa man sila na bracket, ay yung man natin mismo. Okay? And then, tulad ng ginawa with ni Sir Ronald at ni Miss Prixie, continue lang natin ulit yung pagbigay ng number naman dito na side. Okay? So, ulitin lang natin siya. Okay? This number, dito natin siya sulat sa baba. Okay? That's, okay, Q, sen, oops, Q, sen, ay siya. Okay, Q, oops, Yaku, okay, Q, Ju, Q. Okay, so we're just repeating numbers in this case. Okay, Q, sen, Q, hyaku, Q, ju, Q. 9,999, kumbaga. So that's how they do it sa Japanese. Again, separate nila by 4 yung numbers dahil ang value natin ay nasa man na po. At hanggang dito lang po yung kaya niyang bilangin, yung man. Hanggang 99 million lang. Kasi meron silang another bracket ng number na nasa 100 million naman po yung reading. Kasi nga, they separate it by brackets of 4. Iba na yung bracket natin dito kasi sa usapang yan. Okay, so that's your number po para dito. Okay, courtesy with Sir Ronald, Miss Prixie, and we have Sir Adrian for practice. Okay, so that's the idea po natin for the math. Alright, so isa pang number natin po. Subukan natin ulit. One more time. Let's go. Ay, nga pala, bago natin burahin. Any questions po ba, minasan? May tanong ba? The process ng man. Any questions? Oh. Okay, sige. Kung walang tanong, okay, let's have another number po. Medyo little na
po natin. Okay, let's go. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Medyo na OA yung ano ko, yung sulat ko sa isa. Okay, 13, 14, 14, 15. Okay, so that's Oku na ang katumbas po ay 100 million. Okay, and like I said, this would be the last stop for tonight. Kasi yung isa na Cho, yung basa, okay, yung kayang bilangin nun nga ay nasa trillion. Pero OA naman kung aabot kayo ng bilangan na gano'n. Like I said, let's keep it realistic na talagang makakarinig tayo ng numbers na tumatakbo, okay, from 100 million tulad ng population natin. Yung mga numbers na nasa stock market. Yung mga numbers na pwede nating isulat, mabasa, o sabihin nating makasalamuha siguro sa mga news at maging sa maririnig natin po sa radyo o sa usapan ng ibang tao. Okay, so keep it real lang natin with Oku. Okay, so same mechanics, same mechanics. So for Oku, we're going to give sample here para po sa ensayo. Okay. Okay, let's try yung sa ano. Subukan natin yung sa population ng Pilipinas. Okay? So, hindi to realistic na statistics po minsan, no? Kasi as we know, hindi naman fix yung number ng statistics. It always increase naman po over time. So, sabihin natin for now, okay, let's imagine that as the population ng Pilipinas na. So, sabihin natin, ganito. Okay, sa Pilipinas, meron na tayong 123 million. Sa example lang, 123,681,000. Okay? 128 katao. Sample lang. Nasobrahan yung pag-emphasize ko ng 1. Ay, siya. Okay, let's say 128 katao. Example lang naman. Okay, 123,681,128. So, ganun pa rin naman yung gagawin natin. Okay, 1, 2, 3, 4 cut, 1, 2, 3, 4 cut. So, same idea. 1, 2, 3, 4. And then, cut. Para mahiwalay, okay, yung ating thousands sa ating man na bracket. Ngayon, as you can see, sobra yung number natin sa 4. So, ganun pa rin yung thought. Okay? 1, 2, 3, 4. Kasi nga, 4 lang yung bracket nila. So, ihiwalay din natin yan. So, yung mga nandito na side ay yung may apelido naman. Okay? Ang apelido ng 2368 natin na number ay man, in other words. Okay? Samantala, yung nandito sa side na ito, yung nag-iisang number natin dyan for now, ay yung nasa bracket na po ng Oku. Like I said, bawat bracket nila, okay, 4 lang po na number ang laman. And bawat bracket, okay, nagbabago po ng tawag. So, ibig sabihin, kung naka-4 na tayo sa Oku, okay, nandun na yung Cho na yun nga, trillion yung binibilang. Pero we stay with Oku kasi ito lang yung malaking number na realistic nating makakasalamuha sa buhay. In other words. Okay, realistic lang. Okay. So, same process. Kung ano yung nakikita nyong number, okay, disregard the comma. Imagine the number without the comma. And follow the English version ng number na yan. Okay. So, in this case, okay, meron tayong Oku na bracket. Nga lang, yung nasa Oku, isa lang eh. Yung 1 lang. Ibig sabihin, that would be, okay, Ichi Oku. Siya lang yun nandyan eh. Ichi, okay, for this bracket. Isort ko na lang ng kanji kasi matitib tayo sa space. Okay, so yung dash natin dyan, that's your Ichi. And then, let's go for your Oku. Okay, that's Ichioku.
Right? So, next na bracket natin yung man. So, again, huwag pansinin yung comma. Pabayaan nyo siya. So, we got 2,368. So, sundin lang natin yung 2,368 na yan. So, meron tayo, okay, ni, sen, okay, sam, byaku, okay, roku, ju, hachi. Okay, at may apelido sila na man. So, sundan lang natin din yan. Lagyan natin ng man dito. Okay, so again, 2,368. 2,368 na may apelido na man. So, that's nisen sambyaku rokuju hachi man. Ngayon, dito na natin isisingit yung special natin na case ng 1,000. Okay, yung 1,000 natin dyan, hindi natin siya tatawagin na sen. Okay, ang tawag na natin sa kanya this time ay yung i-sen na natin. So, in other words, nagagamit lang natin itong i-sen na term kung mayroong nauna na value sa inyong 1,000. Or in other words, kung ang value ay meron ng man na nauunang bracket. Okay? So, katulad nito po. Okay? Yung ating sen, sa sen na 1,000 lang talaga nagagamit. In this case, meron ng value ng man na nauna sa kanya. So, hindi na siya yung pinakamalaking bracket, kundi yung man na po. At dahil dyan, is-sen na yung gamit natin dito. Okay? So, again, yung 1 natin dito na 1,000, is-sen na yung gamit natin dahil hindi siya yung pinakamalaking bracket na. Meron nang nauna sa kanya na malaking bracket na man. So, kapag meron ng man na nauna sa inyong 1,000, yung sen ng 1,000 ay nagiging isen na ngayon. Nasusundan na natin nitong hyaku nijuhachi. Yung 128. So, isen na 1,000. Again, we got hyaku nijuhachi. Okay? So, ibig sabihin, yung tinatawag nating 123,681,128 sa Japanese ay, okay, ichi oku, 2,368 man. 1,128. Okay, so that's your entire number po in version ng Nihongo. Okay? Okay, that's just a practice number po, minasan. Okay, na po na ginamitan natin ng oku. Of course, we're going to continue this with the exercises tomorrow po para lahat makapag-ensayo kahit isang beses lang para sa oku. Pero any questions ba sa mechanics, minasan? May tanong ba? Before we go for another example, any questions? And yung sa explanation natin for isen kanina, may tanong ba? Yes po. With Sir Ronald, okay. Yung kanji natin for isen po, okay, dahil nga special na yung case natin dyan, okay, yung kanji niya would be this one. Isen. Okay? Alright. Any questions from the others? Tanong ba?
Okay, sige. Kung walang tanong, I need to remove the the numbers para may masulatan tayo kumbaga. Again, hopefully nakapag-take note na po with regards to the example para meron po kayong reference for practice. Okay? Kasi nga, of course, we're going to put this one into work tomorrow. Okay? I-clear ko na po ito siya. For this one, mag-eraser na lang ako kasi ayaw kong kunin yung upo sa taas. Okay. Again, you could say or ask, clarify something na gusto nyo i-discuss pa natin with regards to the numbering system po sa Japanese. Okay, and anyway, nahabol naman natin siya ng recording somehow. Okay, we could go on with that one din po. Okay, subukan natin ulit. Okay, let's go with our number po, minasan. So, okay. Subukan natin mag-billion, char. Subukan natin mag-billion po. Okay, let's go. Cute lang naman. Let's go. 2,618,473,000. Mas malaki yung sulat ko. 473,000. Okay? Okay. 392. Sample lang. Okay, so 2,618,473,392. Okay. Okay, let's try this one with Miss Luella. Hello po. Okay, Miss Luella, subukan po natin. Same method. 1, 2, 3, 4 cut. 1, 2, 3, 4 cut. Go. Wait lang po, ma'am. It's okay, it's okay. Okay lang mo siya. Understandable po. Medyo mahaba yung number natin. Okay, go, go, go. Okay, the others could also try. Okay, konting practice lang din. Bago natin iwan yung ating topic nito to continue tomorrow. Of course, it takes time to practice and remember the pattern. So, tomorrow natin isasasalang yung talagang reading natin for you guys. One by one tayo. Parang first quiz natin in a sense somehow. Okay? Hindi ako nagpaparitin na klase ng quiz kasi mas mainam yung on the spot for me dahil mas madalas naman talaga tayo magsalita to communicate and talagang mas nahahasa yung skill if we put it into application right away compared to stagnant na reading writing. Opinion ko lang din naman ito. Yes, reading writing helps. Pero if you put it to use yung knowledge, mas nagiging memorable siya sa palagay ko. 1, 2, 3. Hello po, ma'am. Okay, it's okay, it's okay. 1, 2, 3, 4 cut. 1, 2, 3, 4 cut. Ma'am, i-disregard ko lang po yung ano, ma'am. Don't mind the comma. Yes. Apo. Hayaan niyo po yung comma. Yung comma natin sa terms natin yan sa English kasi to sige. separate. Pero sa Japanese, wala silang pakialam sa comma. Okay, iba kasi yung style nila ng rambering. Go lang. Okay, the others could also try. Try to break the code po ng ating number. Again, that's 2,618,473,392. Ma'am, yung sa una po, yung sa 26, ni Juroku Oku. Tama po ba, ma'am?
Okay, tama. Ni Juroku Oku Intin. Ju. Tapos Ju Haji. Hmm? By bracket, read it. Yung talagang reading ng number. Ayoko pa. 1, 2, 3, 4. 1,000 pala. Sen. Okay, Ay, may mas 8,000. malaking number sa kanya, right? Hindi yung 1,000 yung malaking number. May nauna sa kanya na bracket. So, ano yung tawag natin sa 1,000 na yan? $1,843. Sorry, ma'am. Medyo na ano ako, ma'am. Sen Hapyaku. Tama ba? Sen Hapyaku. Again po. Ni. May Okay, mas bang, sorry. malaki bang value sa sen hyaku mo? O wala? 18,000. Ay, 18,000 ba yan? 1,800. Okay. Isen ba, ma'am? Okay, again, everybody, okay, please apply this in your version sa Japanese. Again, kung yung 1,000, yung pinakamalaking number, sen yung gagamitin. Pero, kung may bracket na nauna sa kanya, doon natin i-a-apply yung isen. Pala, isen. Ngayon, balikan natin yung number. Meron bang bracket na nauna sa 1,000 natin? Meron, ma'am. Ano po yung bracket na yun? Yung, ano po, 6. Bracket po, bracket. Ano pong bracket na nauna po? May bracket ba na nauna o wala? Ay, ano po, yung oku po, ma'am. Okay, tama. May nauna na bracket, which is yung oku. Oku. So, ibig sabihin, minasan, may mas malaki sa 1,000 natin. So, doon natin i-a-apply yung special term. Kaya nga hindi siya nasama sa discussion ng thousands kanina. Kasi yun yung pinakamalaki. But right now, nadagdag yung man na bracket at nadagdag na naman yung oku natin. Okay, now back here sa ating sample. Go po. So, Isen Haji. Tama po ba, ma'am? Sure? 1,000. Okay. Ay, Isen Hapyaku. Isen Hapyaku. 400. Okay, again guys, huwag kalimutan yung paghihiwalay nyo kanina. Yung 1, 2, 3, 4 cut, 1, 2, 3, 4 cut. Yun po yung guide natin for the version natin sa Nihongo. Okay, so ika-cut natin para may visual. Okay, cut, cut, cut. Do it on your side. 1, 2, 3, 4, cut. O, sobra sa 4. So, cut na naman yan kasi lampas na siya eh. Per bracket, 4 lang. So, 1, 2, 3, 4. So, i-cut na natin. Eh, ito, 2 lang. So, ibig sabihin, stop na tayo dyan. So, again, huwag kalimutan yung paghihiwalay ninyo ng bracket na doon lang kayo magbabase ng number tapos bibigyan nyo ng apelido. Depende kung saang bracket siya na bibilang. Okay po. Okay po, ma'am. Try ko ulit. Ni oku. Ni. Ay, sorry, ma'am. Ano ba yun? Tingnan niyo po Lito yung na ako. bracket nga po. Guys, bracket, na bracket. Okay, anong bracket ito, ma'am? Yung nasa, ano, ma'am, una?
Itong drinowingan ko, anong bracket ito? Oku, ma'am. Okay, anong number yung nakikita natin? Ni oku. Anong number? Number po muna. Anong number yung nakikita natin? 26, ma'am. O ano yung 26 sa Japanese? Ni juroku. Anong apelido nila? Oku, ma'am. Ni Oh. juroku oku. Ayun. So, ganun lang din yung gagawin natin sa mga sumusunod pang bracket, kumbaga. Ito lang naman yung walang apelido sa grupong yan. Okay, sige po. Ni juroku oku. Isen hapyaku. Yonju hana. Hmm? Tama po ba, ma'am? Yonju? Yonju nana. Okay, may apelido wala. Yonju nanaman. Ayan, apeliduhan para malaman natin kung nasaan na tayo. Sunod po is Sansen. 3,392. 3,000 cents. Sansen Sambiaku ni tama po ba, ma'am? Hmm? Ano to? 3,000, yung pinakadulo po 3,392. Mhm. Okay, ano po yan? Sansen Sambiaku. Sansen Sambiaku Kyuju ni. Ayan, that's it. Okay. Tagal Yun. ba? Kumbaga, as long as memorize nyo yung 1,000s, yung 1,000 to 9,000, walang problema yan. Basta yung bracket, tandaan lang. Sino yung kung saan sila na bracket na belong. Dagdag lang natin. Always lang yan silang tumatakbo from 1,000 to 9,000. Always lang sila dyan. 1,000 to 9,000 something. Tapos apelido Oku, apelido Man, ganun. Okay, sige. From the top, go po. Okay, for the last one. Okay, from the top. Okay, para pang pabuhay na mano. Last na natin. Go. Wait lang, sulat ko ulit. Since, ay, ma'am. Nijuroku oku. Isen hapyaku. Yonju nanaman. Sansen Sambiaku Kyuju ni. Tama po ba, Yes, ma'am? that's it. Wow. Okay, there you go. Mahaba-habang usapan man, pero talagang natapos natin yung habang number natin. Normal yan, guys. Huwag mag-alala, normal yan. Kasi kahit ako din, gumapang din ako ng time ko nito. Okay. Sorry, ma'am. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga. I understand. So, chill lang. Kalma lang. Okay lang yan. Okay. So, there you have it po. Okay, this is courtesy of our last participant for this number. Alright, so this is from Miss Luella. Okay, so ganun man kalaki yung number natin, umiikot lang talaga sila sa 4 na digit always. Tapos apeliduhan lang. Right, so that's it for tonight, guys. Okay, before we end and say goodbye for this one and return on it tomorrow for review, may clarification ba para sa inyong Oku? Narinig naman natin twice yung translation po ni Miss Luella. How about the others? Any questions? May tanong po ba? Clarification? Anything, guys? Bago natin i-let go ito. Okay, sige. Kung wala na po tayong tanong, let's call it a night. Okay, and hopefully you could practice po on your free time, any day or any time tomorrow. Okay, any part of the day should I say. Any part of the day tomorrow, pag-practicean natin po kasi lahat tayo ay aabot ng Oku sa participation bukas. Let's call it na paunang actual natin po na quiz. Okay, isang number lang naman.
na magagamit silang lahat from oku hanggang sa ating mga single digits. Okay, so kung wala tayong tanong, that would be it for tonight. So, minasan, yoko yatta ne. Okay, nice work for today. So, again, don't forget to study this one. And, of course, okay, ready na tayo bukas. So, otsukare-sama deshita, minasan. Okay, okay, nice work for today. And, good luck po sa ating lahat bukas. Okay, stay safe and sana po makapagpahinga po tayo ng maayos for tonight. Sige po, yasuminasai. Have a good evening po, minasan. Nice work today. Sige po. Thank you. Okay, thank you guys. Thank you. Okay, I'm going to check the chat later po para sa mga nag-translate at dadagdag natin ito sa inyong participation points for the evening. Okay, sige po. Thank you. Have a wonderful evening, guys. Have a good night's rest. Wala tong si Orvin J. Si Seray nandun. Si Sus Asantista. Hindi siya sumagot kanina. Ito si Giancarlo. Absent siya. Si Gancosep din. Si Ma'am Ernie hindi sumagot. Sir Alice nag-drive. Dami ko ng notes dito. Okay. Okay, so far so good notes. Yung attendance ng majority. Okay. Right, ladies. Okay, good night po. Okay, let's call it a night. お疲れ様です。お疲れ様でした、皆さん。Okay, thank you.